Shalom mga kapatid, mga kababayan. Isang pinagpalang araw ng Lunes sa ating lahat mga kapatid. Isang ligtas na araw sa ilalim ng pamamatnubay at gabay ng Panginoon. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan sa buong mundo. At binibigyan ito natin ng paglilinaw, and then from time to time ay tinatalakay din natin ang ating pananampalatayang Katoliko ayon sa ating kakaunting kaalaman, at sumasagot din tayo minsan ng mga katanungan kaabot sa ating kaalaman. At kung hindi mo natin masagot sa ngayon ay pwede naman sagutin sa susunod. Pwede naman nating pag-aralan. So, panalangin natin nawa sa Panginoon, ay ingatan tayo ng Panginoon kasama ng ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, mga malalapit sa atin, at yung mga ari-arian natin, mga kasama na yung mga pag-aari natin at pinagkukuhanan ng ating kinabubuhay. At sa araw na ito, inaangkin din natin na ang naway itong salita ng Panginoon nating mapakinggan, nating mabasa ay tingo sa ating puso, sapagkat sinasabi niya sa Hebrews chapter 4 verse 12 na ang salita ng Diyos ay para bang tabak na magkabilay dalim na tumatagos hanggang sa kailaliman ng ating mga buto. At inaangkin din natin ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5, that the weapon of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension, raising itself against the knowledge of God, and taking every thought captive in obedience to Christ. So, yan mga kapatid. At siguro bago tayo mag-umpisa, let's pray the Angelus kasi mag-ala sa isna. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word became flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech to you, Lord, the grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known with the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through his same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Oh, glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Then in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, so, okay, mga kapatid, shalom. So, yan. Okay. DJ Galang, good morning po. may DJ ito yung kasama. Meron dito yung kasama taga Japan, Pablo. Isang. Okay. So, ang background ko po ay ang pasad ng or harapan ng simbahan ng Minor Basilica of St. John the Baptist Parish sa Taytay, mga kapatid. Pumunta kami dyan noong Sabado.
last part ng aming pilgrimage. Yan yung background ko. Okay, so yun yung dating puno dyan sa harapan. Yun yung natumba after almost 100 years na yung ano na yon, yung akasya na yon. And then yung mga sanga nun, ang parte noon ay ginawang Jubilee Cross na iniikot sa buong diocese ng Antipolo. And then yung mga kapag matapos mo yung pilgrimage mo in all 14 churches, ay magkakaroon ka ng Jubilee Cross. At yung Jubilee Cross na yon ay doon din nanggaling sa akasya na naputol. Boy, stop! Naputol diyan sa gilid niyan, mga kapatid. Yan. So, hindi na sayang yung akasya na yon, na pira-piraso siya. So, sa buong diocese namin, lahat ng mga cross na tatanggapin ng bawat isa ay nanggaling doon sa puno ng akasya na yon. Okay. So, the Gospel of today is taken from the Gospel according to St. Luke chapter 10, verses... Stop. Luke chapter 10, verses 25 to 37. Glory to you, Lord. There was a scholar of the law who stood up to test him and said, "Teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus said to him, "What is written in the law? How do you read it?" Okay. He said in reply, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your being, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself." He replied to him, "You have answered correctly. Do this, and you will live." But because he wished to justify himself, he said to Jesus, "And who is my neighbor?" Jesus replied, "A man fell victim to robbers as he went down from Jerusalem to Jericho. They stripped and beat him and went off, leaving him half dead. A priest happened to be going down that road, but when he saw him, he passed by on the opposite side. Likewise, a Levite came to the place, and when he saw him, he passed by on the opposite side. But a Samaritan traveler who came upon him was moved with compassion. At the sight, he approached the victim, poured oil and wine over his wounds, and bandaged them. Then he lifted him up on his own animal, took him to an inn, and cared for him. The next day he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper with the instructions, "Take care of him. If you spend more than what I have given you, I shall repay you on my way back." Which of these 3, in your opinion, was neighbor to the robber's victim? He answered, "The one who treated him with mercy." Jesus said to him, "Go and do likewise." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.
So, ebanghelyo na ito ay isang napaka-famous na ebanghelyo, mga kapatid. Lagi natin itong narinig at patuloy lagi itong ginagamit. Pero sa unang part ng ebanghelyo ay nagtanong ang isang scholar of the law kung ano yung dakilang utos, the greatest commandment, mga kapatid. At yun nga, sinabi ng Panginoon na ibigin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa. At ibigin din ang kapwa katulad ng sarili. At in-affirm ng Panginoon, tama, and then gawin mo yan at mabubuhay ka. And you will live. Ibig sabihin, magkaroon ka ng kaligtasan. Sapagkat kung hindi ka magkakaroon ng kaligtasan, ikaw ay mamamatay. Okay? Sinabing mamamatay, you will be separated from God. And yan yung kahulugan ng kamatayan, a separation. So, mamamatay ka. Pero kung susundin mo ang kautusan, yung the greatest commandment, gawin mo yan ay mabubuhay ka. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon na kung titingnan natin at palalimin natin yung pag-uusapan natin ngayon, ay makikita natin yung consistency na sinasabi ng banal na kasulatan na ang tao ay hindi lamang dapat sumampalataya, bagkus siya rin ay dapat na gumawa, mga kapatid. Winter, hey, Winter, come. Okay, so yan mga kapatid, sinasabi ng Panginoon. Ibig sabihin, gagawin natin ang kautusan. Pag sinabing yung greatest commandments, this is a summary of the 10 commandments or the Decalogue, mga kapatid. Kasi yung unang part, kung basahin natin at intindihin, ang unang part ng Decalogue or ng 10 commandments is for God. Diba? Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Huwag mong gagamitin yung Kanyang pangalan sa walang kapuluhan. Ipangilin mo ang araw ng pangilin. Then, the second part ay para sa kapwa. Diba? Love your neighbor as yourself. Para sa kapwa, yung kasunod na part ng 10 Commandments. Kasi huwag kang pumatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang manganunya, huwag kang magsaksi sa kapwa mo na walang katotohanan. At huwag mong pagnasaan yung kanyang pag-aari. Huwag mong pagnasaan yung kanyang asawa. So yun yung ikalawang part ng greatest commandment is for our fellow or neighbors sa ating kapwa, mga kapatid. So ibig sabihin, kinakailangan nating gawin upang tayo mabuhay. Yun nga, sabi ko sa inyo, para mabuhay, ibig sabihin, to be alive with God. Kasi kapag mamatay ka, ibig sabihin, you will be separated sa Diyos, mga kapatid. So, kinakailangan natin gawin. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, gawin mo yan at mabubuhay ka. Okay? So, ibig sabihin, sinasabi na ang pananampalataya natin ay hindi pwede na pananampalataya lamang. Di ba? Kaya nga sinasabi sa James chapter 2, nakalinaw naman doon sa verse 14 hanggang sa yung 17, James chapter 2 verse 20, verse 17. Ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Kaya nga pagdating din doon sa Matthew 25, 31 to 46, di ba? Nakalagay doon na sa Judgment Day, kinukwento doon sa Judgment Day, sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, uupo siya sa kanyang maringal na trono at pag-iwahiwalayin ang dalawang grupo ng tao na parang katulad ng pag-iwahiwalay ng pastol sa kanyang mga tupa. Ang mga tupa nasa kanan at ang mga kambing ay nasa kaliwa. At sasabihin niya na nasa kanan, sabi niya, halika kayo mga pinagbala ng aking Ama,
pumasok kayo sa kaharian na inihanda na sa inyo mula pa nung una, sapagkat nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain, nung ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom, nung ako'y nagkasakit, ako'y inyong dinalaw, nung ako'y nakulong, pinuntahan ninyo ako. Nagtanong ang mga matutuwid na nasa kanan. Ayun. Winter. May umakyat si Winter. Ay, good morning, Kuya Romy. So, nagtanong yung nasa sa kanan nung sinabi ng Panginoon, nagtaka sila. Kasi nagsabi ng Panginoon, nung ako'y nagutom, nagtanong ang mga matutuwid, saan, Panginoon? Saan ka namin nakita na nagutom? Saan ka namin nakita na pinakain ka namin? Saan ka namin nakita? Topi? No, Topi. Pag namakyat, saan ka namin nakita na nagutom? Saan ka namin nakita na walang damit at pinaramtan ka namin? Saan ka nakulong? Kailan ka nakulong at pinuntahan ka namin? Dinalaw ka namin? At saan ka nagkasakit na dinalaw ka namin? Pinuntahan ka namin? Sumagot ang Panginoon, sabi niya, whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. And then yung sa kaliwa, pareho pa rin ang sinabi ng Panginoon. Lumayo kayo sa akin, kayong mapaggawa ng masama. Kayo'y mapapasa apoy ng impyerno na inihanda sa demonyo at sa kanyang kampon. Sapagkat nung ako'y nagutom, ay hindi ninyo ako pinakain. Nung wala akong madamit, hindi ninyo ako pinaramtan. Nung ako'y nakulong, hindi ninyo ako dinalaw. Nung ako'y nagkasakit, hindi niyo ako pinuntahan. Nagtanong din sila. Ganon din ang sagot ng Panginoon. Whatever you do, Matthew 25 verse 40, whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. You see? Sabihin, hindi pwede na after you accepted the Lord, after you have faith in the Lord Jesus Christ, tapos na bilang Kristiyanong gawain mo. Di ba? Pero ang linaw dito sa Judgment Day, sa pag-upo ng Panginoon sa kanyang judgment, the judgment seat of Christ, in His white throne judgment, ay sisabihin niya yung gano'n. Kaya nga, ang sinasabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat lahat tayo ay harap sa hukuman ng Panginoon at magsusulit sa lahat ng ating mga ginawa, mabuti man o masama. So you see, hindi pwede na sasampalataya ka lang, na pagkatapos mo sumampalataya, ay tinanggap ko na si Lord bilang personal Lord and Savior. But you are doing nothing for His kingdom. Di ba? You're doing nothing for His kingdom. Hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin na nais ng Panginoon, mga kapatid. So pagdating sa Judgment Day, ang nakalagay doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, linaw nun, mga kapatid, na magsusulit tayo ayon sa ating ginawa. Mabuti man o masama. Kaya nga, kung sabi ko sa inyo, kung palaliman pa natin yung ating pag-aaral, kaya nga pagdating doon sa Matthew chapter 7 verse 21, ano nakalagay doon? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. Tumutupad. Ibig sabihin, you are doing action. You are doing His will, mga kapatid. Diba? Gumagawa tayo ng kanyang kalooban. Kaya yung sinasabi dun sa John chapter 3 verse 16 na marami sa atin pinanghawakan yun, ang pananampalataya na sinasabi doon is a pregnant word. Hindi pwede na panghawakan mo yung sinasabi sa John chapter 3 verse 16, pero pagdating doon sa James chapter 2, baliwalain mo. Hindi mo pwede pag-iwahiwalay yun. Hindi mo pwede pagkontra-kontrahin yung salita ng Diyos. You need to reconcile it, mga kapatid.
Hindi pwede na piliin mo lang yung kung ano yung gusto mo. Or else, tama yung sinabi ni Saint Augustine. If you only believe kung ano yung gusto mo, kung paniwalaan mo lamang kung ano yung gusto mo sa Biblia, sa Ebanghelyo, it is not the gospel that you believe, but yourself, mga kapatid. You see? Kapag pipiliin mo lamang daw yung iyong gustong paniwalaan sa banal na kasulatan, ang ibig sabihin nun ay wala kayong pinipili nyo lamang ang inyong gusto. At yan ang sinasabi na hindi ka talaga naniniwala kundi sa sarili mo. Hindi po ako pare, but wala po ikalawang utos. Kung ito, singit natin muna to si Emek, ang Exodus chapter 20, 3-5, at compare doon sa Ten Commandments na makikita mo sa mga Catholic churches, yung sinasabing, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Doon nakapaloob yung sinasabi na huwag kang magkaroon ng ibang Diyos. Huwag kang gumawa ng mga imahe ng mga ibang Diyos. Doon nakapaloob yun. Hindi yun separate. Ngayon, sa inyo sa Protestante, nakaspecify yung ganun na ang inyong Second Commandments ay huwag kayong gumawa ng mga larawang inanyuan. Pero kung titingnan mo, yung larawang inanyuan na binabanggit sa Exodus chapter 20, 3-5, ay mga larawang inanyuan ng mga Diyos-Diyosan. Okay. Hindi pa ikaw Protestant. Okay. Yun yung, okay, hindi ka Protestant, that's supposed to. So, kung Catholic ka, dapat alam mo yun, na yung first part, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos, liban sa akin, understood na yun, doon nakapaloob yung sa first commandment, na huwag kang magkaroon ng ibang Diyos. So, yung paggawa ng imahen, ay imahen ng mga Diyos-Diyosan. Sino ba yung tinutukoy na Diyos-Diyosan sa Biblia? Si Baal, si Asera, si Astarte, si Dagon, si Molech. Those are the names of the idols na ipinagbabawal ng Diyos. Ang context niyan, sapagkat nung umalis sila sa Ehipto, ang Ehipto ay maraming kinikilalang mga Diyos. Ngayon, kung i-insist ng mga Protestante, na yun yung second commandments nila, na huwag magkaroon ng ibang Diyos, magkakaroon sila ng problema. Magkakaroon kayo ng problema. Okay? Una, bakit kayo magkakaroon ng problema? Kung lalahatin ninyo, or bakit kayo magkakaroon ng problema kung lalahatin ninyo na ang lahat ng mga inanyuan na gawa ng kamay ng tao ay pinagbabawal ng Diyos, magkakaroon kayo ng problema. Okay? So, singit lang mga kapatid. Balikan natin yung Ebanghelyo mamaya. Magkakaroon kayo ng problema. Una, kung totoong lahat ng imahen, lahat ng mga larawang inanyuan ay pinagbabawal ng Diyos, mga kapatid. Diba? Exodus chapter 20, 3-5. Bakit pagdating dun sa Exodus chapter 25, ay nag-utos ang Diyos na gumawa ng imahen ng mga kerubin at inilagay pa ito sa ibabaw ng kaban ng tipan, kung saan itong kaban ng tipan ay pinoprosesyon ng mga Hudyo, ng mga Israelita. At the same time, ito'y inilagay sa dakong kabanal-banalan, kung saan sa harapan ito ay nagsusunog ng kamanyang. So, ibig sabihin, kung i-insist ninyong ganung klaseng paniniwala ng mga Protestante, ibig sabihin, mismo ang Diyos ang lumabag sa kanyang sinabi na huwag gumawa.
ba? Ganun ang mangyayari. Pinaparatangan natin ang Diyos na ang Diyos ay lumabag sa kanyang kautusan. Which is not. Kasi ang sinasabi doon ng Exodus chapter 20, 3-5, ay ang mga imahe ng mga Diyos-Diyosan na katulad ng binanggit natin, si Baal, si Asera, si Astarte, si Dagon, Molech, name all the gods. Yun yung ipinagbabawal. Pero kung titingnan natin mga kapatid, bago pa man dumating yung mga protestante, ang listing natin ng Ten Commandments ay ganoon na, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Di ba? And then, huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ipangilin mo ang araw ng pangingilin. Di ba? Ano ba yung order ng Ten Commandments natin? Then, ang mga protestante, kung bakit sila naiba yung number nila nang dumating protestante, actually iniba nila. Okay. Iniba nila mga kapatid. Nung iniba nila, paano sila nagiba? Yun nga, siniperate nila yung first commandment na huwag magkaroon ng larawang inanyuan. Iniba nila, pinaghiwalay nila. Sila yung naghiwalay, sila yung binago nila yung settings ng Ten Commandments. Kasi ang protestante dumating lamang noong 1517 after Martin Luther. So, after Martin Luther, so saan tayo nag-iba mga kapatid? Doon sa coveting, yung huwag mong pag-imbutan sa pag-iimbot. Sa pag-iimbot, sa atin sa Catholic Church, ang pag-iimbot patungkol sa pag-aari sa asawa ay hindi natin pinagsama. Bagamat pareho yung kanilang tema, pag-iimbot, hindi natin pinagsama. Bakit? Kasi hindi natin pwede ipantay ang asawa sa ari-arian. Yan tayo nagkaiba. That is why the church separate it. Huwag mong pag-ibutan yung kanyang pag-aari. Huwag mong pag-ibutan yung kanyang asawa. Kasi ang asawa is not pag-aari. Hindi pag-aari ng lalaki ang babae. Ang Diyos, ang siya nagmamay-ari sa atin. That is why the church separates it. Huwag mong pag-ibutan yung kanyang ari-arian at huwag mong pag-ibutan ang kanyang asawa. That is why. Ngayon, sa kanila, sa mga protestante, pinagsama nila yung pag-iimbot sa asawa at ari-arian. So, ibig sabihin, para bagang pinapantay nila ang babae sa isang ari-arian. Which is not. Ngayon, pinaghiwalay nila yung huwag kang gumawa ng inanyuan. Karon sabi ko kasi yung magkakaroon ng problema yan. Pagdating sa Exodus chapter 25, nagpagawa ng Diyos ng imananyuan. So, nalabas ng Diyos, siya yung tagalabag ng kanyang utos. Pagdating sa Numbers 21, 4-9, muli nagpagawa ang Diyos ng larawan ulit. Larawan ba ng ahas? You see? Inutos niya kay Moses. Doon sa 2 Chronicles chapter 3, verse 10, doon nakaspecify yung pagpagawa niya ng cherubim kay Moses doon sa Exodus chapter 25. Yeah, so singit lang yan mga kapatid kasi itong si Mink, nasabi niya Katoliko daw siya. Pero yung mga manner ng kanyang mga tinatanong ay protestante. So, ibig sabihin, baka na-influensya siya kung ano yung pinapakinggan niya. Okay, sa 2 Chronicles chapter 3. Okay. Basahin mo na lang ng Genesis, Sugar. Pakibasa na lang yung Genesis. Okay. Okay, 2 Chronicles chapter 3, verse 10-11. For the room of the Holy of Holies, he made 2 cherubim. You see, sa Holy of Holies. Okay.
sa Holy of Holies. Okay, sa Holy of Holies. Nilagay sa Holy of Holies yung cherubim. Dakong kabanal-banalan doon kung saan doon katatagpuin ang mga Israelita. Pero si Moses lang ang nakakapasok doon at sa mga Israelita ay nasa labas ng tulda ng tipanan. Doon nakalagay, ito sabi ako. 2 Chronicles chapter 3 verse 10. For the room of the Holy of Holies, he made 2 cherubim of carved workmanship, carved, inukit, inanyuan, which were they overlaid with gold. Verse 11, the wings of the cherubim spanned 20 cubits, o 20 cubits. So, mga nag-aaral ng engineering dyan, saka mga architecture. 20 cubits. One wing of each cherub, 5 cubits in length, extended to a wall of the building, while the other wing, also 5 cubits in length, touched the corresponding wing of the second cherub. The combined wingspread of the cherubim was thus 20 cubits. They stood upon their own feet facing towards the nave. You see? Ganun kalaki. So, nakalagay sa Holy of Holies. So, kung ang hawakan natin yung sinasabi ng mga protestante natin, mga kapatid, ibig sabihin, ang Diyos mismo ang lumalabag sa kanyang kautusan. Then, hindi natin pwede gawin yun, mga kapatid. Hindi natin pwede gawin yun. Okay. Okay? Paratangan natin ang Diyos, siyang gumawa, nag-utos, tapos diya din lumalabag. Okay. Okay. Then pagdating dun sa Ezekiel, muli nakita doon yung mga imahen. You see? Ibig sabihin, palso kapag i-insist ng mga protestante yung sinasabi doon sa Exodus chapter 23 to 5. Okay. I-copy-paste mo na lang yung John 20:29. Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi ako nakita. Ang konteksto niyan is about kay Thomas. Basahin mo ang context niyan. Pero hindi yan nagbabawal ng patungkol sa larawan, that it has no connection. Okay? It has no connection. Imik. Or else, yun nga, babaliwalain mo mismo ang utos ng Diyos. Okay? So, yan mga kapatid, siningit lamang natin yung kay Thomas. Balik tayo sa Ebanghelyo. Okay. Sinabi doon na, ibig sabihin, gawin mo ang kautusan. Ibig sabihin, hindi yung sumampalataya ka lamang. Ang linaw po niya sa Galatians chapter, sa James chapter 2. Sige ba kayo, copy-paste na lang yung Galatians 3:1 pala, Brother Ronnie. Yung James chapter 2, mga kapatid, ang linaw po dyan patay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. Di ba? Kalagi doon. Punta natin James chapter 2 kasi it has a relationship with what the gospel is talking today, mga kapatid. Ito sa James chapter 2 ang sabi dito. Verse 14, what good it is, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith but does not have works? Can that faith save him? You see ang tanong? Yung ganung klaseng pananampalataya, makapagligtas ba sa kanya? Kung walang kalakip na gawa. Kasi sa Biblia, mga kapatid, there is no such as faith alone. Faith alone, sola fide, at saka sola scriptura is not nowhere found in the Bible. Sorry, meron pala. Sorry. Faith alone pala sa Bible. Sorry, meron pala. But,
lagi natin inuulit-ulit, itong faith alone na sinasabi sa Bible does not support with the faith alone of our separated brethren. Okay, basahin nyo sa James chapter 2 verse 24. Dito pa rin sa James. Ito sabi. Okay. See how a person is justified by works and not by faith alone. So you see, meron palang faith alone sa Bible. Pero, this faith alone does not support with the faith alone of our separated brethren. Yan. Okay, basahin nyo James chapter 2 verse 24. So, ibig sabihin, nung sinabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ang buong isip, buong lakas at buong kaluluwa at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin, we need to work for God's kingdom. Kung babasahin mo pa nga ito yung James chapter 2 kung may kapatid kang nangangailangan, hindi mo pwede sasabihin na, humayo ka at magpakabusog. Anong kabuluhan daw niyan? Basahin niyo James chapter 2 na ito mga kapatid. Hindi pwede, God bless you. Nalaman mo yung kanyang pangailangan at meron ka namang kakayanan. You're supposed to be an instrument by the Lord para maabot yung pangailangan ng kapwa mo. Hindi pwede, sige, pag-pray kita kapatid. Hindi pwede ganun. Yes, of course, kung wala ka talagang may bigay, pag-pray mo, Lord, loobin mo nawa na may mga tao kang gabitin, ipuin para sa kapatid kong itong nangangailangan. Pwede yun. Kung wala talaga. Pero kung meron ka namang pwedeng maibigay, hindi pwede na, God bless you kapatid. Okay. God bless you kapatid. Diba? Make hindi kita yan sasagutin. Umattend ka na lang ng mga seminar sa parokya, umattend ka ng CFD, magtanong-tanong ka, Brother Romy, ano mo itong si Emic, hindi kita sasagutin dyan sa tanong mo kasi nasagot niya several times. Okay? Nag-out of the topic. Ayun. So yan. Ano mo, umattend ka ng mga CFD, o di kaya i-google mo, Catholic answer. Why the Catholic Church baptizing infants, then idugtong mo yung Catholic answer, then click. Yan. Maraming sagot dyan sa iyo. Okay? At umattend ka ng mga seminar sa ino-offer ng simbahan kung talagang Katoliko ka. And then, umattend ka, and then mag-umattend ka ng mga CFD. Marami na rin mga CFD ngayon sa mga parishes o may mga chapters. Hanapin mo. Di kaya, ano ko na lang sa iyo, yung kuhan ko sa iyo yung punto por punto sa Facebook at saka yung kay Brother Wendell Talibong, hanapin mo. Pananampalataya at katwiran. Yan. Faith and Reason. Pananampalataya at katwiran. So, hindi nga kita sasagutin dyan. Mag-search ka, do your homework bilang Katoliko, kung totoong Katoliko ka. Kung sakaling hindi ka na Katoliko, huwag ka nang mag-pretend na Katoliko. Sabihin mo lang na napunta na po ako sa ibang sekta, dati ako sa Catholic Church. Ganun lang. So, yan. Kung napunta ka naman sa ibang sekta, you're supposed to study first your Catholic faith. Daming resource, singit lang natin yan. So, ibig sabihin mga kapatid, that the Lord, after nating tinanggap siya, after nating kinilala ang Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, hindi nagtatapos doon. Ang pananampalataya natin dapat ay may kalakip na gawa. Sabi nga ni Steve Rainey, isang convert na galing sa Protestante, na faith is a pregnant word. Faith is a pregnant word, mga kapatid. Hindi siya yung faith, faith, pag sinabing faith, manampalataya ka lang, tapos na, sola fide, wala. Sabi ko nga sa iyo, ang sola fide, kumukontra mismo sa Bible eh. Diba, binanggitan natin, James chapter 2, verse 24. Ibig sabihin,
Pagkatapos mong tinanggap ang Panginoong Kristo, kinilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, susundin mo yung kanyang kalooban. Kasi once you accepted Him as Lord, bilang slave, anong pagiging dahilan kung bakit niya tayong tinawag na servant? Binagit niya tayo tinawag na slave at kinikilala natin siyang master kung hindi tayo gagawa. Kung hindi natin gagawin yung kanyang kalooban. Kaya di ba ang linaw dun sa Luke chapter 6 verse 46? Tinatawag ninyo akong guru, Lord, Lord. Pero hindi niyo naman sinusunod ang kalooban ko. Then what is this? Anong sense? You call me Lord, Lord, yet you do not do my will. Hindi niyo sinusunod ang aking kalooban. Basahin niyo Luke chapter 6 verse 46. Kaya nga, mabigat yung sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. You see, mga kapatid. So, ibig sabihin, as we believe the Lord, as we accepted the Lord, as our Lord and Savior, we need to do His will. Kasi kinikilala natin siyang Lord and we are His servant. Ang servant ba, hay-hay lang, walang ginagawa? No, may ginagawa ka. Kaya nga pagdating doon sa white throne judgment, great white throne judgment, sa Matthew 25:31 to 46, ang linaw doon na pagdating sa judgment day, ay mananagot tayo sa Panginoon, mga kapatid. Sabi niya, ako po ay sumusunod di ako nakain ng dugo. Ang card. Okay lang sa'yo. Sa amin kahapon dinuguan yung ulam namin. Hindi naman dugo, dinuguan. So, ang Acts 15 ay may context. Ang subject doon is yung mga converts at yung mga Hudyo na convert. Mga Gentile at saka mga Hudyo na converts. So mga Hudyo, from their childhood, talagang ipinagbabawal yun sa kanila. Lalo na yung, ibig sabihin, sinusunod mo rin yung Leviticus chapter 11, Emek. Sinusunod mo rin yung Leviticus 11 kasi sa Bible din yun Tapos sinusunod mo rin yung Matthew 18 verse 8. So protestante ka nga. Aral ng protestante yung sinusunod mo. So, sinusunod mo yung context kasi nung sa Acts 15, sa First Council in Jerusalem, kaya nagkaroon ng First Council. Ang subject doon is about pagtutuli, and then yung dietary laws. Yung dietary laws na yung mga converts, kasi ang mga Hudyo, from their childhood, yun na yung nakagisnan nilang pagkain. Kaya kapag may mga converts na kakain, nasa harapan nila, ma-offend sila. Kaya sinabi ng sa First Council, ipagbabawal ang pagkain ng dugo. Sinabi doon yung sinusunod mo. Pero, remember, ang sabi ng Panginoon, hindi ang nakakapasok sa bibig ng tao, nakapagpaparumi sa tao. Di ba? Naalala mo yun? Or nabasa mo yun? Sinusunod mo ba yun? Kasi hindi pwede magiging selective ka, dapat sundin mo rin yung Leviticus 11. Nalalabas, sa badista ka pala. So, ganun, kapatid. Okay. So, yun mga kapatid. Singit lang yung kasi nakakatawa tong ni Emek na sinusunod niya yung sinasabi doon sa first count. Pero remember mga kapatid, yun yung context kung bakit nag-come up into decision ang church
Catholic Church na i-declare in the First Council of Jerusalem na i-declare na huwag kainin yung dugo para hindi masaktan yung mga Hudyo. Hindi sila masaktan na yung mga convert na Gentiles kumakain ng gusto nila, tapos yung mga Hudyo na converts hindi kumakain. Natural, di ba? Kaya nga isang beses na may nagsakay ako ng bus papuntang Batangas, yung mama kumakain ng, gutom na siguro, kumakain ng chicharon. Pero yung katabi niya, Muslim na babae sa bus. Kinalabit ko siya at pinagsabihan, sabi ko, may katabi kang Muslim. Sarap na kain niya ng chicharon. Di ba? We need to be sensitive. Yung kapwa mo, hindi kumakain ng tapos ikaw, parang kakain ka sa harapan niya. Yung isa pang kwento, yung anak dati ng tinitirahan ko sa Manggahan, Pasig. Maluko yun. Pero mo yung sabi niya, may kwento, kumakain ng mangga sa loob ng jeep. Ang ginawa niya, hinablot niya yung mangga tsaka tinapon sa labas. So insensitive. So yung concern doon sa Acts 15, doon sa concern sa Acts 15, the First Council in Jerusalem, yun yung yung konteksto niya. Kung bakit na ipinagbawal yung pagkain ng dugo during those times in that church. Kasi, for the sake of those Jewish converts to the faith versus doon sa mga Gentile converts, wala man silang bawal-bawal. Sanay sila sa lahat ng mga pagkain. Pero, for the sake of those Jewish, yun mga kapatid. Okay. But the church, hindi walang sinasabi, walang sa current time ng simbahan ay hindi pinagbabawal ng simbahan ang pagkain ng dugo. Kasi ang sabi nga ng Panginoon mismo ang nagsabi, ay hindi nakapagpaparumi sa taong pumapasok sa tao, kundi yung mga lumalabas sa kanya sapagkat ito ay nagmumula sa kanyang puso. Those are words. Yung mga salita na namumutawi sa ating bibig. Okay? Hindi yung mga pagkain na pumapasok sa ating katawan. Kasi kung babasahin natin yung sa Leviticus chapter 11, sa dietary laws ng mga Hudyo, kapag kumain ka ng marumi, ay magiging marumi ka rin. Kaya nga bawal sila kahit humipo. Kahit sa pamatay, bawal sila humipo. Kaya nga itong ebanghelyo ngayon about doon sa Good Samaritan, na merong isang binugbog ng mga tulisan, ninakawan at binugbog, nahandusay. Bakit yung sacerdote na dumaan ay hindi man lang siya tinulungan? Kasi pupunta sila sa church service nila. Pupunta sila sa templo at hindi sila pwede humawak sa isang duguan at marurumihan sila. At yung schedule nila, yung assignment nila sa templo, mababa lang. Kung sila naka-assign doon, kasi assign yun Di ba? Si Zacarias, di ba, nung nagkaroon ng encounter si Zacarias sa Panginoon, sa angel ni Lord. Di ba? Naka-assign siya yung naka-assign during those times. Kaya siguro, ganun ang sacerdote. Ganun ang sacerdote, mga kapatid. Hindi siya humipo doon sa binugbog kasi baka akala nila patay na. Magiging marumi sila. Ganon din ang Levita. Umiwas din. Kasi magsiserve din yun sa templo. Hindi pwede, kapag narumihan ka na, humawa ka sa patay, doon sa tao may dugo na yun, magiging marumi ka, hindi ka makapaglingkod ngayon. So, yung schedule nila sa paglilingkod, mabalang, hindi pa paano na. Sa atin lang sa atin sa parokya natin. Hindi pwede na kung yung emergency, of course, emergency, in case of emergency, na hindi ka makakarating, madali lang naman, may cellphone. Sa panahon na yon, hintayin ka ng hintayin na hindi ka makarating. Wala ka namang cellphone, inform mo doon sila sa templo. Ay, hindi ako makarating, tumulong ako ng may sakit. No, ma-inform yung nasa templo.
Kaya umiiwas sila kasi takot sila marumihan. The same with, yung pagkain, dietary laws ng mga Hudyo, ayaw nilang yung marumi sa kanila, magiging marumi din sila. Pero ang sabi ng Panginoon, ang linaw eh. Di ba? Ang linaw. Kasi ang Panginoon, di ba, kung maalala natin, sa mga preaching niya, Matthew chapter 5, from Matthew chapter 5, sabi doon, lagi sinasabi, it was said unto you, huwag kang mangangano niya. Pero ang sabi ng, but now I say to you, tumingin ka lamang sa babae. Ha? At nag-iisip ka na ng masama, nangangalunya ka na. You see? But now I say unto you. Ngayon, sinabi din ng Panginoon, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang makapagpaparumi sa kanya, kundi yaong lumalabas sa kanya, mga kapatid. Okay. Ilan bang Diyos? Ang Diyos namin, isa. Sabi ni Sugar 87. Sugar 87. Hindi ako pare Okay. Hindi ako pare. Like ko lang ako, Sugar 87. Ilan ang Diyos? Ang Diyos namin sa Catholic Church, isa lang. In three divine person. Okay. Isa lang Diyos namin, Sugar, in three divine person. Okay. The Father, the Son, the Holy Spirit. Yan sinasabi sa Matthew 28 verse 20. Okay. Sa Genesis 1:26, ang Genesis 1:26, okay, ang sabi doon, ngayon lalangin natin ang tao. Okay. So, lalangin natin ang tao. So, ang paglalang niya sa tao, kaya niya sinatanong mo kanina, yung paglalang niya sa tao ay, okay. So, si Emek, sabi ni Emek, bakit niyo po pinagbabawalan magsuot ng babae na nagsisimba ng mawang kasuotan na walang katintiman? Okay. So, ibig sabihin, itong si Emek ay na-influensya na ito ng aral ni Soriano. So, pakinggan mo na lang si Father Darwin Gitgano, Emek. Kasi si Soriano natakot makipagdebate sa kanya. Huwag ka kay Soriano. O di kaya paniniwala, pananampalataya at katwiran. Yan. Doon na lang. Yan na lang yung anuhin mo. Okay. Sugar, sa Genesis chapter 1 verse 26, ang kausap ng Diyos yun, hindi yun anghel katulad noong Inc. 1914. Anghel daw kausap ng Diyos. Ang nakalagay doon is, ngayon lalangin natin ang tao at gawin nating kalarawan natin. Gawin nating kalarawan natin. So, nung sinabi ng Diyos yun, hindi anghel ang kanyang kausap. So, kung titingnan natin sa John chapter 1 verse 1 to 3 saka sa verse 14, malinaw na ang kausap doon ay ang Panginoong Jesucristo at ang Espiritu Santo. Bakit? Sa Genesis chapter 1 verse 2, habang nilalalang ng Diyos through His Word ang lahat ng bagay, the Holy Spirit, Ruach, hovering over the water. Yun sa Genesis chapter 1 verse 2. And then, ang kausap niya doon, hindi anghel. Kasi kung anghel yun, lalabas na ang anghel kamanlalalang na pala ng Diyos. Diyos na rin pala ang anghel. Obviously, na ang kausap yun, ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Ang nakalagay sa John chapter 1 verse 1 to 3, malinaw, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him refers to the Word, our Lord Jesus Christ, and without Him, nothing is created. Then, verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we saw His glory.
Okay, punta natin. John chapter 1 verse 14. Okay, John chapter 1 verse 14. And we saw his glory, the glory of the Father's only Son, full of grace and truth. So you see. Okay. Kaya nga nung sa baptism ni Lord, at saka doon sa transfiguration sa Matthew chapter 19, di ba? Sa baptism ng Panginoon doon sa baptism ng Panginoon, di ba? A voice. Narinig ang boses. Then pagkatapos yan, bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati. Sa anyo ng kalapati. Then, ganun din ulit sa Matthew 19. Ang clouds. There's a clouds naman na pinakita doon. Then, a voice again, here, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him. Then, pagdating dun sa Great Commission, di ba? Go ye therefore to all nations, verse 19, Matthew 28:19. Go ye therefore to all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Okay. Sige. Mag-aral ka na lang, aralin mo na lang sugar kung Katoliko ka man, ano na yan, aralin mo na lang. I-suggest ko sa iyo si AI Met, tanungin mo, what is the Catholic stand about these things? Yun na lang. Or di kaya i-research mo sa Catholic Answer. Or di kaya may live ang Catholic Answer. Meron dyan isang napakagaling na parang sasabi ka ng iba na walking Bible na tinuturing, si Jimmy Akin, sa Catholic Answer. Try mo, research mo. Sa YouTube meron sila. At dito sa Facebook meron din. Or di kaya si Jimmy Akin. Hanapin mo si Jimmy Akin. Then, minsan kasi nag-host siya ng live. So, tanungin mo siya. Siguro doon kita i-refer. Kasi alam ko na marami kang tanong at hindi naman yan pwede makuha sa isang upuan. Actually, sinisingit lang natin yan para pero lumalabas kasi masyado sa gospel ngayon. So, balik tayo doon mga kapatid sa na yung, kaya ganun, na ang libita, ang saserdote, hindi tumulong. Kasi kinoconsider nila yung paglilingkod nila sa templo. Ngayon, nagtanong kasi itong scholar of the law kung sino yung kapwa. Kaya nagkwento ang Panginoon itong parabola. Pero nung ikatlo, may dumaan na Samaritano. At ang Samaritano, tinulungan yung binugbog, ginamot, binandage yung sugat, dinala sa bahay panuluyan, at ginamot, at nag-iwan ng pambayad. At ang sabi niya, sa aking pagbabalik ay babayaran kita kung kulang. Di ba? So, titingnan natin mga kapatid, sino ngayon, nagtanong pa, sino ngayon ang nagpakita ng pakikipagkapwa-tao? Okay. Sino ngayon yung nagpakita ng pakikipagkapwa-tao? Okay. Ang Samaritano. Alam niyo anong gusto kong iparating ng kwento, mga kapatid? Kasi mga Hudyo, ang Samaritano ay tinuturing, actually they are, itong Samaria, part ng Northern Tribe, sa Northern Kingdom. Kasi nung na-divide ang Israel into two kingdom, the Northern Tribe, which is 10 tribes, and then yung Southern Kingdom, Benjamin and Judah. Itong Samaria nito, sa panahon ng exile, sa Northern Kingdom na ito, itong mga taga doon sa Samaria ay na-exile, and then may mga naiwan, at ang iba ay nagkaasawa ng mga hindi mga Hudyo. At bawal yun sa kanila. So itong Samarians ay tinuturing nilang marumi, impure. Kasi nga nakapag-asawa na sila,
nakapag-asawa na sila ng hindi mga Hudyo, mga kapatid. So they are considering ang mga Samaritans na marumi, impure. Hindi nila tinuturing na brothers. Okay? Then, parabol na ito, nagkwento ang Panginoon, ang bida sa Maria. Okay. Ang bida Samaritano ang bida. Ang bida Samaritano sa kwento. So, ano ibig sabihin palalabasin? Anong pinapalabas ng Panginoon? Na ibig sabihin, yung tinuturing yung kaaway nyo, kapwa nyo pa rin yun. Yung tinuturing yung marumi, kapwa nyo yun. Kapwa natin. Hindi pwede yung kapwa mo, hindi mo pwede, kapwa mo lang is yung pamilya mo, kamag-anakan mo. Kapwa mo is pati yung kaaway mo, kapwa mo yun. And since na kapwa mo yun, ay kailangan mo pa rin ibigin. Kahit kaaway mo, kapwa mo pa rin yun. Kailangan mo pa rin ibigin. Kung ituring mo man siyang kaaway, you are still obliged to love your enemy. Di ba? Matthew chapter 4, verse 44 to 45. Kung ayaw mo siya kilalanin na kapwa mo, still, kung ituturing mo siyang kaaway, still, the Lord commanded us to love our enemy. Mga kapatid. At tandaan natin yung sinabi ng Panginoon. Take note, walang pangalan ng Samaritano doon. Di ba? Walang pangalan. Sabi niya, sa aking pagbabalik, kung ako'y may kulang sa aking pagbabalik, babayaran kita. Okay? Di ba? Sa pagbabalik ng Panginoon, on the judgment day, yung mga mabubuting ginagawa natin sa kapwa or masama na ginagawa natin sa ating kapwa, ay pananagutan natin sa Panginoon. Kagantimpalaan tayo ng Panginoon. Katulad nung sinasabi niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Okay? Basahin natin dito sa English, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Mga batay Konami from Japan. Si Nisang pala si Konami. Okay? So 2 Corinthians chapter 5 verse 10, mga batay, ito yung sinasabi sa Bible niya, buksan niya. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive recompense according to what he did in the body, whether good or evil. So sa pagbabalik ng Panginoon, i-recompense niya kung ano yung ginawa natin sa kapwa niya. Ginawa natin sa kapwa natin, mga kapatid. Kaya yun yung sinasabi sa Matthew 25:31 to 46. At yan din yung sinasabi sa Matthew chapter 7, verse 21. Ay, Reverend George Sabay. Kumusta po? Ayun mga kapatid. That's it. Hindi, walang pangalan. Di ba? Mahilig talaga ang Panginoon ng laging walang pangalan. Kasi para makita natin yung ating sarili. At ang sinabi niya sa kanyang pagbabalik, ay babayaran niya kung ano yung kanyang kulang. Ibig sabihin, ito sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ibig sabihin na kung ano yung ginagawa natin sa ating kapwa, ay gagantihan ng Panginoon. I-recompense ng Panginoon. Ito yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. And maybe dito tayo magtatapos. Sabi dito Okay. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive recompense according to what he did in the body, whether good or evil. Sabi ni Brother George
Good morning, brother. We pray for Philippines. Amen. Na panalangin, continuous natin pray ang Pilipinas na itong mga plunderer ay managot sa bayan at ang mga apektado ng lindol, ng sunog sa Davao, sa Cebu, ng lindol at yung mga magsasaka natin na apektado ng bagyo ay nawa matulungan sila ng ating gobyerno, matulungan sila ng ating pamahalaan at itong matigil na totally ang corruption at matigil na rin sana loobin ng Panginoon na mangusap ang Panginoon sa bawat mga botante na ito'y magiging umpisa na itigil na natin yung pagbebenta ng buto at magkaroon nawa tayo ng katulad ng sa Pasig na nagkaroon sila ng radikal na desisyon na hindi na ipatronize yung mga yung ganung sistema. So imagine na landslide yung pagkapanalo ni Vico, ang kalaban ay 35,000 lamang. Ibig sabihin, it is a statement. Ito ay kanilang statement na hindi na kailangan ipatronize yung ganung klaseng sistema. Sana ipuin ng Panginoon, lalo ngayon, December, election ng barangay, hindi na tayo magpadala dun sa mga suhol-suhol, mga ayuda-ayuda. Bagkus, ibuto natin kung sa tingin natin na kung ano yung dapat at tama. So, kasi pagdating na araw, kahit yung patungkol sa election na yan mga kapatid, pananagutan natin yan sa Panginoon. Pagharap natin sa Panginoon, we will answer that to the Lord. Kung bakit tayo ngayon ay baka kasama tayo, involved tayo sa mga nangyayari ngayon sa ating kapanahunan. Baka involved din tayo. Kasi kung binibenta natin yung boto natin, mga kapatid. So, thank you. Maybe that is by now. Thank you, Brother George, Reverend George, and then si sabi niya, thanks brother, please continue your blog, The True Faith. Amen. And si Brother Romy at yung iba pang nag-tap ng screen, mga dumating, at yung mga nakiisa sa atin, Contemplative Soul, si Joan Choa, Robert Tosido, and then si Gergis, si Emek, at saka si Brother Romy. So, shalom, that is why now mga kapatid. And may God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Stop! Iligtas tayo ng Panginoon sa mga mabibigat na mga pagsubok, mga malulubang karamdaman, at iligtas din niya tayo sa mga iligtas niya tayo sa mga mabibigat na pagsubok, sa lumalubang karamdaman, at sa mga bagay beyond our control. Okay? Salamat din sa mga nakiisa sa atin. At sa nag-like, 656 likes. Yung iba dyan, flood likes eh. Kaya umabot siguro ng 656. At bagay yung hindi man nag-tap ng screen, pero andyan nakikisa sa atin. Hindi lang sila nagpaparamdam. Si Father Jason kanina, dumaan. At si Konami ng Japan, si Pablo. Ayan. So, shalom, that is by now mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. May the most precious blood of the Lord cover us and protect us against all enemies and from all evil intentions and protect us from all evil spells at yung mga bagay na beyond our control. That is by now mga kapatid. Shalom, signing off my dear brothers and sisters.